A Rose and Baby Ruth. Sinulat ni Pepay at Div Roloque. Hindi niya malaman ang gagawin. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan. Tila naging bato siya habang hawak pa rin ng kung sino ang kanyang muka at pilit pinapadilat ang kanyang mga mata gamit ng hinlalato at palasinsingan nito. Mag-iisang buwan na si Rosa sa Selda 13. Kinasuhan siya ng qualified theft ng kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Natuklasan kasi ng kanilang auditors ang pagkuha niya ng pera sa vault ng walang paalam. Ginamit niya ito para sa gastusin ng kanyang pagdadalawang tao. Mahirap ang kanyang sitwasyon dahil meron siyang karamdaman na tinatawag na antiphospholipid antibody syndrome. Ito ay kondisyon ng isang babae na kung saan nire-reject ng sarili niyang katawan ang anak sa kanyang sinapupunan. Kung maganda naman sana ang pasahod sa kumpanyang iyon, hindi niya magagawang manghiram. Manghiram ang terminolohiyang ginamit niya. Binabayaran ko naman po yun eh. Gamit po ng kapiranggot kong sahod. Saad niya yan sa harapan ng husgado noong siya'y nililitis. Dahil sa perang iyon, nabuhay ang ikawalo niyang anak. Hindi siya nagsisising kumuha siya ng pera doon. Pagkus nagpapasalamat pa siya dahil nabuhay ang kanyang anak. Pero kailangan niyang pagdusahan ang kasalanan niyang nagawa. Kaya ngayon, sobra siyang nangungulila sa 3 buwan niyang anak na si Ruth. Lumabas si Rosa upang lumanghap ng hangin matapos niyang magmukmok at pagmasdan ang larawan ng kanyang anak sa selda. Maaari kasi silang lumabas sa may basketball court kung saan nag-eehersisyo ang mga kagaya niyang preso. Sa paglabas ni Rosa, nakasalubong niya si Dikoy at kagaya ng dati, hawak nito ang kanyang manika na kapangalan pa ng kanyang anak. Uy, Dikoy, kamusta? Si Dikoy ay kinakatakutan ng mga preso dahil meron sa demonyo ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi naniniwala si Rosa sa mga sinasabi nila dahil merong Down syndrome ang lalaki na ito, kaya siya nagwawala kung paminsan. 3 buwan nang nakakulong si Dikoy sa Selda 13. Murder ang kaso nito at pinatawan na panghabang buhay na pagkakabilanggo kagaya niya. Ngumiti ng malapad si Dikoy kay Rosa. Ano yan? 13? Tinuro ni Dikoy yung itim na libro na hawak ni Rosa. 13-13 ang tawag niya doon dahil yun ang numero ni Rosa sa bilangguan. Ito. Prayer book ito, Dikoy. Marunong ka bang magdasal? Nagtaasan ang balahibo niya. Magmula sa malapad na ngiti, napalitan ito ng ngising nakakatakot. Biglang nagsalita si Dikoy ng, Rosa, palit tayo! Inabot niya ang isang rosas na kulay itim. Napalunok si Rosa kasabay ng pagtayo ng balahibo sa batok. Nag-iba ang boses ni Dikoy.
Napakaseryoso at napakalalim. Hindi ang tipikal na boses nitong parang bata. Sa takot ni Rosa na baka magwala si Dikoy, kaagad siyang pumayag sa alok nito at bumalik sa kanyang selda. "Hoy! Rosa!" Tawag sa kanya ni Polema. Isa si Polema sa pinakamatagal ng preso sa selda 13. Murder ang kaso nito at katulad niya ay napatawan din ng panghabang buhay na pagkakakulong. "Bakit mo ba palaging kinakausap si Dikoy?" Tumabi siya ng upo kay Rosa, kasabay ng paglapag niya ng bandeha nito sa lamesa. Kasalukuyan silang kumakain ng hapunan. Naaawa lang ako sa kanya." Matipid na sagot ni Rosa. "Alam mo, Rosa, hindi naman sa nangingialam ako, ano? Pero kung gusto mo pang mabuhay, huwag ka masyadong lumalapit doon. Huwag kang lumapit sa ulol na yon." "Uy, huwag kang maingay. Baka marinig ka niya eh." "Ang sarap naman ng pagkain natin ngayon. Pero bueno, balita ko binigyan ka daw niya ng rosas." Tumangulang si Rosa sa kanya, sabay subo uli ng pagkain. "Pinabalaan kita, Rosa, noon pa. Huwag kang tatanggap ng mga binibigay niya. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Bahala ka na nga dyan. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo." Huminga ng malalim si Rosa bago siya tuluyang pumasok sa kanilang selda kasama pa ng ibang preso. 7 silang nagsisiksikan sa seldang iyon at kasama niya si Polema. Nakita niya itong nakaupo sa kama niya at hawak-hawak yung rosas na ibinigay ni Dikoy. Ibinato ni Polema ang rosas sa mukha ni Rosa. Tumayo siya mula sa pagkakahiga at tinapakan ang rosas na nahulog sa semento. Inikot-ikot niya ang kanyang paa hanggang sa magkaluray-luray ang mga talutot ng bulaklak. Lumapit si Polema kay Rosa at bumulong. "Binalaan kita, pero hindi ka nakinig." Nagawa pa nitong banggain sa balikat si Rosa at tuluyang umalis. Huminga ng malalim si Rosa bago siya humiga sa kanyang kama. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi na lang siya magpapaapekto sa ginawa ni Polema. Kamatayan. Yon ang kahihinatnan ng taong binigyan ni Dikoy ng itim na rosas. Katulad ng nangyari sa warden nila, noong unang salta pa lang siya sa may bilangguan. Binigyan din ito ng itim na rosas ni Dikoy at kinabukasan ay namatay. Lumobo ang tiyan ng warden. Kaagad umiling si Rosa nang maalala niya yung itsura ng kawawang pulis. Parang uminom ito ng napakaraming tubig na naging sanhi ng paglobo ng kanyang tiyan. Ayon sa narinig niyang balita, ang lumabas daw sa may autopsy nito ay tubig alat na nasa loob ng tiyan ng warden. Muli na naman siyang umiling para mawala ito sa kanyang isipan. Marami pang hindi maipaliwanag na pagkamatay ang nangyari sa mga preso at pulis na si Dikoy ang dahilan bago pa siya makulong. At ngayon sa kasalukuyan, siya naman ang susunod.
Napangiti si Rosa ng mapait. Mas mabuti pa nga sigurong mamatay na siya kaysa hindi niya makapiling ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na si Baby Ruth. Ipinikit niya ang kanyang mata at nagpadala sa kanyang antok. Hindi pa man napapalalim ang tulog ni Rosa, nakaramdam siya ng malamig na daliri na humahaplos sa kanyang pisngi. Nakarinig siya ng isang tunog na hindi pamilyar sa kanya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mata at patuloy pa rin niyang nararamdaman ang mga daliri na pilit siyang pinapadilat. Wala na siyang nagawa kung hindi ang magmulat at bumangon upang sawayin kung sino man ang nanloloko sa kanya. Ganon na lamang ang kanyang pagkakasindak nang makita niyang walang tao sa paligid. Natutulog ang lahat ng kasama niya sa selda. Kinilabutan si Rosa habang naririnig niya ang kantang kanina pa tumutugtog. Ayon sa kanta, "I could have sent you an orchid of some kind, but that's all I have in my jeans at the time." Nanigas si Rosa sa kanyang kama nang maramdaman niya muli ang kamay na gumagapang mula sa kanyang batok papunta sa kanyang pisngi patungo sa kanyang mga mata. Gamit ang dalawang daliri, mariin itong ibinuka ang talukap ng kanyang mga mata at ang mga hinliliit nito ay pumasok sa magkabilang gilid ng kanyang bibig at hinila itong palapad upang hindi siya makasigaw. Lumakas ang tugtog na nagmumula kung saan. Nakarinig din siya ng bulong na nagmumula sa kanyang likuran. Hindi niya yon maintindihan dahil mabilis ang pagkakabigkas. Nagsimula nang magising ang mga kasamahan niya sa selda. Naunang tumayo si Polema upang lapitan siya. Pero bigla na lang itong napaluhod at humiyaw ng napakalakas. Gusto niyang ilayo ang tingin pero nakatutok lang ang mata niya kay Polema na hinuhugot ang sariling mga mata. Ipet ang sigaw niya dahil sa pagkakahila ng kanyang bibig. Tinulungan ng ibang preso si Polema, pero pati sila bigla na lang napaluhod at sumigaw. Maging yung ibang selda ay nag-ingay na rin. Naririnig din niya ang mabibilis na pagtakbo na animoy isang malaking komosyon sa buong selda 13. Nanatili siyang nakatunghay sa mga kasamahan niya sa sariling selda. Nakikita niya at naririnig niya ang pagnguya ng sariling kamay ni 1523, ang patuloy na pagbaluktot ng katawan at pagrikutok ng mga buto ni 1235, ang malakas na pag-untog ni 1539 ng kanyang ulo sa pader, at ang patuloy na pagsuka ni 1256 ng mga insekto at uod, ang paglabas ng mga tamtaks, tornilyo at pako sa balat ni 1359. At si Polema naman, matapos hugutin ang sarili niyang mata, ay sinunod niya ang sarili niyang dila. Nakakabinging pag-iyak at tili ang bumalot sa kanilang selda. Naririnig na rin ni Rosa
ang panaghoy ng mga preso sa ibang selda. Binalot ang selda 13 ng nakakabinging mga panaghoy. Hindi niya malaman ang gagawin. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya maigalaw ang buong katawan. Tila naging bato siya habang hawak pa rin ng kung sino ang kanyang muka at pilit pinapadilat ang kanyang mga mata gamit ng hinlalato at palasinsingan nito. Masakit na ang mata ni Rosa dahil sa matagal na pagkakadilat. Pero hindi man lang siya makakurap. Nalabo ang kanyang paningin. Napuno ng laway at suka ang kanyang bibig. Paibaba sa kanyang leeg patungo sa kanyang damit at dibdib. Wala na siyang magawa kung hindi hilingin na lamang ang kanyang kamatayan. Impit siyang napahiyaw nang biglang sumabog isa-isa ang katawan ng mga preso. Huling sumabog ang katawan ni Polema. Natalsikan pa siya ng pira-pirasong laman at malapot na dugo mula sa mga kasama. Inantay niya rin na sumabog ang kanyang katawan. Pero dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ng nilalang sa kanyang muka. Kumurap siya ng ilang ulit upang mabasa ng luha ang mata niyang nanunuyo na. Mabilis din siyang tumayo upang makalayo sa nilalang na nasa likuran niya. Pinagmasdan niya ang paligid. Puro mga putol na parte ng katawan ang nakita niya na naging dahilan upang masuka siya. Sa pag-angat ni Rosa ng ulo, ay kumawala ang kanina pang pinipigilang pagtawa. Tumawa siya ng napakalakas na tila ba nababaliw. Mga hangal! Bumalik sa balintaw-taw niya ang lahat. Isa siyang mambabarang. Ang itim na libro na hawak niya ay mga orasyon na kanyang dinarasal tuwing gabi. Kinalimutan niya ang pagiging anak ng isang dilim para sa kanyang pamilya, para kay Ruth. Pero nagbalik loob siya upang magigante. Hindi niya mapapatawad ang mga taong nagsadlak sa kanya sa kulungan. Siya itong inagrabyado sa hindi pagbibigay ng tamang pasahod at benepisyo. At sa kaunting tulong lamang na kanyang hiningi, na ginamit para sa kanyang gamutan, para sa kanyang pagbubuntis, ay pinagkait pa sa kanya. Humingi siya ng tawad. Nagmakaawa siya upang wag siyang ikulong dahil alalang-alala siya sa kanyang anak na nooy nag-aagaw buhay sa ospital dahil premature niya itong isinilang. Nagpakumbaba pero tinapakan lang nila ang kanyang pagkatao at dinamay pa ang walang muwang na anak. Hindi nagtagal ay nabalitaan na lamang niya na namatay na si Ruth. Sumuko na ang maliit na katawan nito. Hindi niya maiwasang ibuntong ang galit niya sa mga tao sa kanilang kumpanya, mga walang puso. At ngayon, hinding-hindi niya mapapatawad ang mga taong nagkait ng tulong. Humanda kayo sa aking paghigante. Maririnig ang pagtapak ni Rosa sa mga putol na katawan ng mga tao sa buong selda 13. Ginagawa niya yon habang palabas ng kulungan.
Sinusulyapan niya ang nilalang na nasa kanyang likuran na kanina pa sumusunod sa kanya. Ito ang nilalang na kanina'y nakahawak sa kanyang mga mata at bibig. Ito rin ang bumubulong sa kanya. Inilahad niya ang kamay niya rito. Halika na. Halika na, mahal. Malayo na tayo. Lumapit si Digoy sa kanya at mahigpit na pinagsilakop ang kanilang mga daliri. Ngumisi ito sa kanya. Malaya na tayo, aking mahal. Walang Down syndrome si Digoy. Nagpapanggap lamang ito dahil alam niya ang kahihinatnan ng kaso ni Rosa, ang kanyang asawa. Kaya't nauna siya sa kulungan upang magbasid at isakatuparan ang pagpapalaya kay Rosa. Isa ring mambabarang si Digoy at siya ang pumatay sa warden, sa ilan pang mga pulis at sa mga preso bago dumating si Rosa. Binuhay niya uli ang kapangyarihang itim na ang kapalit nito ay pumatay. Naglakad sila palabas sa malaking trangkahan ng Selda 13. Sinalubong sila ng banayad, ngunit malamig na hangin. Nagkatitigan silang dalawa at parehong ngumisi ng nakakaloko. Inabot ni Digoy ang itim na libro at rosas kay Rosa. Rosas na sumisimbolo ng bagong simula. Ibinigay niya rin ang manikang sirut na kung saan inilipat ni Digoy ang kaluluwa ng kanilang anak. Mahigpit itong niyakap ni Rosa. Anak, miss na kita. Bulong niya sa manika. Pagdakay pumailan lang ang pagtawa ng sanggol. Muli na silang lumakad patungo sa susunod na destinasyon. May mga tao pa sila na dapat pagbayarin.